Ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa ang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan stations sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Radyo ng Bayan, Network, Balita, kalipunan ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Hatid sa inyo ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service sa buong kapuluan. Magandang umaga po, narito ang ulo ng mga pangunahing balita hanggang sa mga oras na ito. Pamahalaan, ginagawang lahat ng paraan upang maresolba ang krisis sa Zamboanga City, kung saan 7 na ang patay at 300 ang hostages. US government nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawit na sugatan sa labanan sa Zamboanga City. Rice smugglers sinisisi ng Department of Agriculture sa pagtaas ng presyo ng bigas. Pagbuwag sa PDAF sa pambansang budget sa susunod na taon, panawagan ni Congressman Rodolfo Biazon na sa inihaing resolusyon. At ang tampok na balita sa ibayong dagat, Russia hiniling sa Syria, isuko na ang international control ang sandatang chemical. Yan ang ulo ng mga tampok na balita sa mga buod at detalye. Sinabi ng Malacanang na ginawa na ng mga opisyal ng national government at Zamboanga City government ang kanilang makakaya para maresolba ang krisis sa Zamboanga City. Iniutos na ng Pangulong Noynoy Aquino ang implementasyon ng ilang hakbangin upang matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan sa Zambo City. Ipinatutupad na ang curfew. Ayon kay Armed Forces Public Affairs Chief Ramon Zagala, 300 hostages mula sa 3 barangays ang hawak ng Moro National Liberation Front fighters na tapat kay founder Nur Misuari. Ayon naman kay Zamboanga City Mayor Beng Climaco, inulat ng police office ng lungsod na 6 katao nang namatay at tinatayang 14 pa ang sugatan. Ito ang sanhi ng sagupaan ng mga tropa ng pamahalaan at mga rebelde. Ayon pa kay Climaco, pinakikilos na ng pamahalaan lungsod ang lahat ng resources upang masiresolba ang nasabing sitwasyon. Ayon pa rin sa mayor, ang sitwasyon ay bunsod ng infiltration o pagpasok ng MNLF sa coastal barangays ng lungsod, partikular sa Santa Catalina, Santa Barbara, Talon-Talon at Mampang. Ayon pa sa mayor, ilang daang evacuees mula sa iba't ibang barangay ang nananatiling nagkakanlong sa grandstand ng lungsod, 2 paaralan at 1 simbahan. Dahilan sa insidente, suspendido na ang mga klase at trabaho. Sarado din ang mga business establishments. Nananatili din kanselado ang mga flights mula at patungong Zamboanga City. May ulat naman si Marie Ruiz. Iniutos ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagpapatupad ng ilang hakbangin para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga civilian sa Zamboanga City. Nasa Zamboanga City na sina Defense Secretary Voltaire Gasmin, Interior Secretary Mar Rojas at AFP Chief of Staff Lieutenant General Emmanuel Bautista para tiyaking may sakatuparan ng mga direktiba ng Pangulo. Hindi nagbigay ng detalye si Presidential Spokesman Edwin Lasherda kung ano ang mga instructions ng Pangulo dahil ito'y operational matters. Gate ni Lasherda, prioridad ang kaligtasan ng general public sa Zamboanga City. Tikom muna siya kung anong gagawin ng gobyerno sa rebeldeng grupo. Nagkapagpulong ang Pangulo sa security cluster at binigyan ng briefing ng AFP at PNP hinggil sa sitwasyon sa Zamboanga City. Direktang kausap din ng Pangulo ang Zamboanga City government. Directed that certain steps be taken to ensure that the safety of the civilian population in general be protected. The President has also been in direct contact with the city government of Zamboanga. At this time, under the direction of the President, the Secretary of the Interior and Local Government, the Secretary of National Defense, and the AFP Chief of Staff have been sent to Zamboanga City, where they will further ensure that the President's directives are carried out and will update him accordingly.
Umapela rin ang palasyo sa mga residente ng Zamboanga na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa mga otoridad. Mula sa Malacanang, Marie Peña Ruiz, Man Patrol 10 para sa PBS Radyo ng Bayan, konektado ka. Sa kaugnay na balita, kinundena ng Malacanang ang labanang kagagawan umano ng mga armadong tagasunod ni MNLF leader Nur Mizwari sa Zamboanga City. Sinabi pa ni President spokesman Edwin Lacerda na naalarma ang palasyo sa mga ulat na ginagawang human shields ang mga sibilyan. Nanawagan si Lacerda sa mga individual na iwasan ang pagkakalat ng mga espekulasyon na lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Binatikos din ni Vice President Jejo Marbinay ang pag-atake. Hinikayat ng MNLF na kagyat na palayuan ang mga hostages o palayain. Nananawagan din si Binay sa publiko na manalangin para sa mga casualties at mga hostages. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi pinawalang bisa ang 1996 Government Moro National Liberation Front Peace Agreement. Ito ang giniit ng palasyo matapos idahilan ni MNLF spokesman Emmanuel Fontanilla ang umano'y pagpapawalang bisa ang kasunduan sa kanilang ginawang mass action sa Zamboanga City. Muli si Marie Ruiz sa kabuang ulat. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na nakipag-ugnayan ng pamahalang Pilipinas sa Indonesian Embassy upang ipaalam sa kanilang attack sa Zamboanga City. Indonesia ang naging broker ng Government Moro National Liberation Front Peace Process at siya ng Organization of Islamic Conference Peace Committee for Southern Philippines. Iniyag ni Lacerda na may nakatakda sa susunod na linggo na tripartite review process ng GPH-MNLF Peace Accord at ito'y pangasiwan ng OIC. Mula sa Malacanang, Marie Peña Ruiz, Man Patrol 10 para sa PBS Radyo ng Bayan, konektado ka. Sa kaugnay ng pangyayari, nanawagan na ang Moro Islamic Liberation Front sa isang paksyon sa Moro na sumalakay sa Coastal Village sa Zamboanga City na iwasan ang paggamit ng karahasan sa pagsusulong ng kanilang ideolohiya o paniniwala. Ayon kay MILF Vice Chair for Political Affairs Gadzali Jaafar, dapat piliin ang paglepandaan tungo sa kapayapaan upang maiwasan ang walang kabuluhang pagkawala ng mga buhay at pagkasira ng mga ari-arian. Sa isang panayam, inatasan ni Jaafar ang mga miyembro ng grupo sa Autonomous Region in Muslim Mindanao na manatiling neutral at kalmado. Subalit binigyan din ni Jaafar na masasangkot lang ang MILF sa krisis sa Zamboanga City para lamang protektahan ang mga sibilyan. Ayon pa sa MILF official, may nakikitang hindi kanais-nais ang MILF sa paglusob sa Zamboanga. Ang krisis sa Zamboanga ay isang pagtatangka para sirain ang pagpapatuloy ng government MILF talks. Ang peace panels ng pamahalaan at MILF ay nakatakdang magpulong ngayon sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 14th round of exploratory talks. Layo ng 10 araw na pag-uusap na tapusin na ang pulong hinggil sa annexes ng power sharing. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang US government sa pamilya ng mga nasawit na sugatan sa mga pag-atake ng rebelde sa Zamboanga City. Ayon sa US Embassy, pinagdarasal ng Administrasyong Obama ang kapayapaan sa Zamboanga City. Nagpayag ito ng pag-asa na mariresolba sa lalong madaling panahon ng krisis at wala nang masasawi. Nagpayag din ng pagsuporta ang embahada sa mga tauhan ng Philippine police at sa military. Ayon pa sa embahada, ang mga individual na ito ay mga profesional na nagpoprotekta sa mga komunidad ng bansa. Nanawagan din ang mga senador para sa mas maagang pagresolba ng hidwaan sa Zamboanga City. Ito'y matapos atakihin ng umano'y mga miyembro ng MNLF ang lungsod. Hinikayat ni Senate National Security Chair Antonio Trillanes ang Government Peace Panel na lutasin ang sitwasyon sa lungsod. Anya naramdaman ng MNLF faction na hindi sila kabilang sa isinagawang peace talks ng Moro Islamic Liberation Front. Ayon pa sa senador, hindi maring baliwalain ang pamahalaan ng MNLF ngayong nakansila na ng MNLF ang mga trabaho, pasok sa paaralan at maging ang mga flights papunta at mula sa Zamboanga City. Sinabi naman ni Senador Aquilino Pimentel na dapat gawin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang huwag madiskaril
ng kaguluhan sa Mindanao ang peace efforts sa nasabing lugar. Umapila naman si Senador Nancy Binay sa MNLF leadership na kagiat palayain na ang mga hostages. Hiniling din niya ang tulong ng religious leaders sa naturang lugar para mapawi ang tensyon sa lungsod. Sa ilang pang mga tampok na balita, isinisisi ng Department of Agriculture sa mga rice smugglers ang pagtaas sa presyo ng bigas. Sa isinagawang budget hearing sa Senado, sinabi ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na pinaghahanap na ng pamahalaan ang mga responsable sa pagkakalat ng balitang kakulangan ng supply ng bigas at inihahanda na mga kaso laban dito. Ayon kay Alcala, may sapat na supply ng bigas, lalo na ngayong nalalapit na ang anihan na magpapapatagtag pa sa presyo nito. Una rito, kinundina ng non-government organization na Nakpawis ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas na isinisisi nila sa rice cartel sa bansa. Ayon sa Nakpawis, dapat bukas cartel sa Northern at Central Luzon. Una nang sinabi ng NFA na walang nangyayaring rice hoarding. Subalit sinabi ng NFA na nililimitahan nila ang pagpapalabas ng stocks mula sa mga warehouses upang mahadlangan ang mga tiwaling retailers ng pagsasamantala at pagbebentang muli sa bigas sa mas mataas na presyo. Inatasan na rin ng Malacanang ang NBI na tugisin ang mga responsable sa pakalat na umano'y rice shortage. Naglatag na ang Philippine National Police ng bagong visiting schedule at Lynn Napoles na Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Sinabi ni PNP spokesman Senior Superintendent Rio Ben Theodore Sindak, wala nang papayagang bumisita kay Napoles maliban sa kanyang abogado, doktor at pari. Bagong visiting hours ay hanggang Biyernes ng hapon hanggang alas 9 ng hapon. Linggo, mula alas 8 hanggang alas 12 at alauna ng hapon hanggang alas 4:30 ng hapon. Isang resolusyon ni Muntinlupa Corpo Biazon na nananabuag ng 20 million pesos Priority Assistance Fund o PIDA ang budget sa susunod. Ayon kay Biazon, makabubuti kung ang nasabing pondo. Yang dito ang malaking pondong kayak ang tagumpay ng program ng education. Anya, kailangang pamahalaan para sa pagpapatupad ng program. Kabilang sa daan ayon kay Biazon ay ang kung saan walang magtapol sa 2017 at dahilan sa naturang senaryo, tataas ng 50 kasalukuyang bilang ng mga mag-aaral sa buong bansa. Ayon pa kay Biazon, ang patang ng high school students ang magiging dahilan ng pagtaas ng 50 sa kasalukuyang bilang kailangang guro, silid-aralan, mga upuan at teaching aids. Malamig naman ang Malacanang sa panukalang buwagin ang Presidential Security Group. Hindi susuportahan ng palasyo ang naturang mungkahi ng dalawang administration lawmakers. May ulat dito si Marie Ruiz. Nagharapang ako, Bicol Party List Representative Christopher Co. Rodel Batocabe ng House Bill 335 na hinihiling na lusawin ng PSG at palitan nito ng mas professional na civil service organization na papangalan ng Government Protection and Security Service. Katwiran ng mga mambabatas, dapat daw hindi na pupolitika ang PSG. Sagot ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hindi makatuwirang ang dinadahilan sa pagbuwag ng PSG, hindi daw sangkot ang PSG sa pamumulitika. Ayon kay Valte, ang pangunahing concern ng Presidential Security Group ay ang kaligtasan at seguridad ng Pangulo at First Family. Mula sa Malacanang, Marie Peña Ruiz, Pan Patrol 10, para sa PBS Radyo ng Bayan, Konektado. Bago sa ating balita sa ibayong dagat, paranin muna natin ang paalala mula sa National Nutrition Council. Lahat ng nanay ay may kakayanang magpasuso ng kanyang baby. Gatas ng ina lamang ang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Lahat ng nanay ay may kakayanan na mag-produce ng gatas at makapagpasuso sa kanilang baby. Mahalaga na may tamang impormasyon
Gusto ng ina at may tiwala siya sa sarili na kaya niyang pasusuhin ang kanyang sanggol. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Sa ibayong dagat, hiniling ng Russia sa Syria na ipasailalim ang chemical weapons stockpiles nito sa international kunsakin nito upang maiwasan ang tangkang military strikes ng US. Ayon kay Foreign Minister at sa pakikipagpulong niya sa kanyang Syrian counterpart, Walid Mualem, na malugod namang tinanggap ang inisyatibo. Ayon naman sa US, ang naturang plano ay pag-aaralan nilang mabuti. Inaakusahan ng US ang Damascus ng war crimes, subalit itinanggi ito ng Syria. Una rito, sinabi ni US Secretary of State John Kerry sa isang news conference na dapat isuko ni Syrian President Bashar al-Assad ang stockpile ng chemical weapons sa loob ng susunod na linggo upang maiwasan ang military actions. Si Kerry ay nasa Europa upang humikayat ng suporta para sa gagawing military actions laban sa Syria. Sumainyo ang kabuuan ng ating alas 6 balita na sinulat at kinalap ng ating mga kababaihan at kalalakihan ng silid pambalitaan ng Philippine Broadcasting Service. Ang inyong naging tagapagbalita, Francis Cancino. Magandang umaga, konektado ka. Sumainyo ang Radyo ng Bayan Network. Balita. Tinipon sa silid pambalitaan ng Philippine Broadcasting Service. Muling magbabalik makaraan ng isang oras.